Hallelujah, Father, Lord Jesus Christ. We glorify your name, Lord. Praise and adore you, Father in heaven, sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw, sa biyaya ng buhay na inyong pinagkaloob. Maraming salamat sa bawat isa na rin at kasama namin via Zoom, via FB Live, Lord. Lord, pagpapala mo nga po ang manguna, ang iyong paggabay, Panginoon. Ikaw nga po aming mapapurihan at maitaas sa aming pagpupuri sa umagang ito. Ito po aming samot, panalangin sa pangalan ni Jesus, aming kapagtas. Amen.
Praises to your name, O Lord. Praises to your name, O Lord. Name and greatly to be praised. Name, O Lord, praises to your name, O Lord. Your name, and greatly to be praised. Dakila si Yahweh, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ding Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng buog ng banal na bayan. Balita ng katotohanan, kapayapa at buhay, kapayapa at buhay. Ang ay magliliwanag at sa lupa itatatag ni Kristo ang harian ng pag-ibig at liwanag. Mayroong awit na awitin, puso kay Kristo ay dalhin. Awit sa sama ay susupit, dudurog sa patalim. Dudurog sa patalim. Ang dilim ay magliliwanag at sa lupa itatatag ni Kristo ang harian ng pag-ibig at liwanag. Magandang balita sa lahat ng hari sa itaas. Sinugo ang anak na lilag upang tayo'y ligtas. Upang tayo'y ligtas. Ang dilim ay magliliwanag at sa lupa itatatag ni Kristo ang kapangyarihan ng pag-ibig at liwanag. Nagligtas ay ating ipahayag ng malungkot tinahak upang ang lahat ng tao sa Kanya ay maligtas. Katotohanan ay gawad, ang dilim ay magliliwanag at sa lupa itatatag ni Kristo ang kaharian ng pag-liwanag. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Ama ng aming mga magulang, Ama ng aming kasalukuyan at Ama ng aming hinaharap, narito po kami, lumalapit sa iyo ngayong umaga, nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito, sa pagkakataong ito, Panginoon, na binigyan mo kami ng oras, Panginoon, at ng
pagkakataon na ikaw ay aming papurihan at paglingkurad sa loob ng iyong iglesia. Panginoon, bagamat nakakapanibago, bagamat ang aming nakasanayan ngayon ay naiba sa pagsasama-samang pagpupuri sa iyo at pasasalamat ay nagpapasalamat pa rin kami, Panginoon, sapagkat narito kami, ang mga kapatid namin nasa kanilang mga tahanan ay kasama namin sa pananambahan sa iyo. Ang mga kapatid namin na nasa ibang mga bansa at iba pang dako ay kasama namin na pumupuri sa iyo ngayong umaga. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala at alam namin, Panginoon, na ikaw ang sasama sa amin sa umagang ito, saan mang dako, saan mang kami naroon, sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng katalinuhan, ng bukas na puso sa bawat isa sa amin na tanggapin ang iyong mensahe ngayong umaga at lukuban mo ng iyong Espiritu, Panginoon, ang iyong mensahero ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat sa sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin at sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birheng Maria. Nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto, upang hukuman ang nangubuhay at nangamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Okay, nasa panahon po tayo ng mga pahayag. Binabati po natin ang mga magdiriwang ng kaarawan. Ngayon po ay kaarawan ni Roselyn de la Cruz. Palakpakan natin. Nandito ba siya? Wala, okay. Sa Tuesday ay si Richelle Guia Javier. July 8, si Monique Samantha Domingo. Sa 9 ay si Marcus Roniel Domingo. At sa Agis ay si Shalina de la Cruz. Okay, awitan natin sila.
nagkaloob ng mga bulaklak ngayon ay si Omar Enriz Yanesa at sa susunod na linggo ay si Jaime Sibaluca. Okay? Pagkatapos po ng service ay maiwan po ang mga council members at meron po tayong meeting. Okay? Si Kuya Dojo po ay may pahayag din. Gandang umaga po sa ating lahat. Nakakapanibago pala yung ganito po, no? First time ko pong mag-in your face, di po? In person na pananambahan. At ang hirap palang nagsasalita na mayroong ano po, no? Nawawalan ka ng hangin. Nagpapasalamat po ako at magkasama-sama ulit tayo po ngayong umaga, no? Ang Manila Episcopal Area po ay pumapasok ngayon sa New Quadrennium. Po, 4 na taon ng panibagong supposed to be, meron po tayo sanang bagong obispo ngayon, mga obispo, pero nag-hold over capacity po sila dahil sa pandemya ng 1 taon. Kakatapos lang po yung strategic plan ng Manila Episcopal Area at 3 araw po yon na puro half day at tinasa or in-evaluate yung nakaraang 4 na taon mula 2016 hanggang 2020 po at ngayon nga ay pumapasok sa panibagong quadrennium. Kung nung nakaraang taon po, ito naman ay i-cascade or ibababa po sa atin ng ating mga leader sa ating iglesia, no? Kung may 6 focus area po noon, ngayon po ay may 4 na direksyong tutunguhin. At hindi pa man po final yung vision na ikakast or naisusulat ng buong MEA ay meron na po siyang 4 na strategic goals na ating tatahakin for the next 4 years. Una po, yung pagbabalik natin sa Christ-like character at yung scripture-based personal and social holiness na sinasabi po. Pangalawa po ay yung engagement natin sa mga misyon ay pagbibigyan po natin ng diin bilang isang iglesia. Pangatlo po ay yung reaffirmation ng ating stewardship calling or yung ating pagiging mabuting katiwala sa lahat ng aspeto ng pagbibigay, hindi lamang po sa pinansya, kundi lalong higit sa talento. At yung pang-apat pong strategic goal niya ay yung mga pulisiya, mga guidelines, mga sistema ng ating iglesia ay patitingkarin po ngayon na ito ay mission-driven. So yun po yung mga strategic goals na tatahakin natin sa quadrennium na ito. Baka po, sige po, maiksi lang po. Nais ko pong magbigay ng testimony. Bagamat tayo'y, sabi nga natin, sana maiksi yung ating pagsasama. Ako po ay lubos na magpapasalamat sa ating Panginoon. At ako'y nakauwi ngayon. Reverse po ang nangyayari sa Iloilo kung saan ako nakabase na tumataas ang kaso at bawal man sa amin ang mag-travel, may travel ban sa amin bilang panawagan ng opisina namin ay tumakas ako, quote-unquote, para makaiwas dun sa pagtaas ng cases na yon. Pangalawa po ay nagpapasalamat ako sa pagtawag ng ating Panginoon sa isang bagong hamon ng paglilingkod sa inyong lingkod. Sa matagal na panahon, kilala niyo po ako na palaging iwas ng iwas sa mga major position sa ating church kasi ang sinasabi ko sa aking sarili, kung hindi ko naman maibibigay yung aking 100% na oras at
pagkakataon ay hindi ako tatanggap ng anumang posisyon. Pero alam niyo po ba, napakagaling ng ating Panginoon, no? Yung tinatawag nating, be careful what you pray for or what you wish for. Alam niyo po ba, kakatakas ko na parang si Jonah, sabi siguro ng Panginoon, o sige, hindi naman sa, ito yung goodness ng pandemya, sabi niya. O sige, Dojo, merong pandemya, hindi ka na kinakailangan pumunta sa sa in-person na mga pagpupulong, magkakaroon ng mga virtual na mga meetings. Ganyan. No? So, yon. No? Isa yon. Kakaiwas din po, parang ngayon ay, sabi nga namin nila Kuya Sir, yung bulong sa amin ng panawagan ay napakahina, pero ngayon ay parang lumalakas. Lastly po, pag tayo pa yung tinawag ng Panginoon sa anumang larangan ng paglilingkod, sa dami ng mga nananalangin ay hindi natin namamalayan ay napakaraming biyayang ibinibigay sa atin. Kaiiwas natin, hanapin tayo ng ating Panginoon. So, isang hamon po siguro sa bawat isa sa atin na tayo'y magboluntaryo, no? Bagamat ito ay malaking limitasyon namin, no? Lalo po yung inyong lingkod, no? Pag tayo'y magboluntaryo sa dami ng mananalangin sa atin sa paglilingkod ay napakaraming blessing, hindi man material po, ay hindi natin mabilang lalo yung biyayang pagkakaloob sa atin. Halimbawa po sa pagpabakuna na lang, sa amin doon na ako nabakunahan kahit napakahirap ng pagpapalista dito. Pangalawa po, nagigising na lang po isang umaga, meron ng mga pagkain sa gate ng aking tinitiran sa isang lugar na estranghero ako buong buo. Kumbaga, wala man ang proteksyon ng aking pamilya, ay alam kong pinoproteksyonan tayo, ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga ibang tao. So, yun po, patuloy nyo pong ipanalangin ang inyong lingkod bilang si Kuya Aser dapat ito, yung pangunahing loko ng kumperensya. Pero pagising ko ng umaga, ako naman na, ewan ko anong ginawa ni Kuya Aser. So, kilala niyo po ako, sinisimulan ko na ngayon maging dahan-dahang magsalita, magpakabait, sa pagsasalita at work in progress. Lahat po tayo ay work in progress. So, samahan niyo po ako bilang pangunahing laiko ng ating kumperensya na maging mabait, maging sensitive at lalo pang ma-inspire po. Hindi lamang yung ating mga manggagawa. Kasi tayong mga laiko, dapat nating ini-inspire ang ating mga manggagawa. Aray ko. At kasama ng mga laiko ay magparami tayo. Ang panawagan nga po namin ngayon sa, bagamat unofficial pa lang, 1 bull pack for every 1 church worker, 1 lay servant in 1 mission. Bakit po? Sapagkat 60% po, 60% ng mga laiko ay hindi involved sa Now Ministries. Isang hamon po sa ating lahat ito na maging inspirasyon sa bawat isa, lalong higit ngayon po sa panahon ng crisis. Ito lamang po at talagang pipigilan ako sa pagsasalita. Sige po tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa patuloy na pag-ibig niyo sa bawat isa sa amin. Natunay po na hindi ka nagkukulang at bilang pagpapasalamat, narito yung mga anak na nagdiriwang ng kaarawan, na tunay nga po na sila'y nagpapasalamat sa mahabang panahon na katapatan mo sa kanilang buhay. Si Roselyn, si Richelle, si Monique, si Marcos at si Shalina. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos ang patuloy ang mag-ingat sa kanila. Tunay nga po na makita mo sila na naglilingkod, nag-aalab sa pananampalataya at nagpapatuloy sa ministeryong ipinagkatiwala mo sa kanila. Ganun din po, Panginoon, sa mga kapatiran na nasa balik ng karamdaman. Tunay nga po na pagalingin niyo nga po sila at ingatan
at gayon din sa kabuuan ng aming iglesia. Tunay nga po, Panginoon, na bigyan mo kami ng karunungan upang ang lahat ng aming gagawin, lahat ng aming isipin ay sa kaluwalhatian ng dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang una pong pagbasa ay matatagpuan sa Lumang Tipan, sa aklat na 2 Samuel, Kabanata 5, talata 1 hanggang 5, at ipagpapatuloy po sa talata 9 hanggang 10. At ganito po ang nasusulat. Nagkaisa ang lahat ng angka ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ni Yahweh na gagawin ka niyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at doon nakipagkasundo sa kanya at sa harapan ni Yahweh. Pinahirang nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Noong 30 taon na si David ay naghari siyang 40 taon. Sa Hebron 7 taon at kalahati siyang namamahala sa Judea. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Juda. Doon tumira si David sa kuta na tinawag na lungsod ni David. Pinalawak niya ang bundok, ang lungsod mula sa Miko sa gawing silangan at burol. Habang lumalaon ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasa kanya si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan. Ang ikalawang pagbasa po ay matatagpuan sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 12, mga talatang 2 hanggang 10. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang natitiyak kung yaoy pangitain o tunay na pangyayaring ang Diyos lamang ang nakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa pariseo at hindi ko nga natiyak kung ito'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat pigkasin ni numan. Ipagmamapuri ko ang taong yon, ngunit hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. At kung ako'y magmamapuri man, hindi ako lalabas na hangal, sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit nagpipigil ako sapagkat ayaw kong humigit sa nakikita at naririnig ang pagpapalagay ni numan sa akin. Ngunit para hindi ko ipahayag ang kamanghamanghang
pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamako ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong ipinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't lalong galak na ipinagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang pagbasa ng Ebanghelyo ay matatagpuan sa Marcos, Kabanata 6, talata 1 hanggang 12. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay, nagtanungan sila. Saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya hindi sila naniniwala sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at ng kanyang pamilya. Hindi siya nakagawa ng himala roon, maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Namangha siya dahil ayaw nilang maniwala sa kanya. Isinugo ni Jesus ang 12. Nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid at tinuruan niyang mga taga roon. Tinawag niya ang 12 at sinugo sila ng 2. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu at pinagbili ng magdala ng anumang maliban sa tungkod. Huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdala ng bihisan. Sinabi rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag niyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Humayo nga ang 12 at nangaral ng mga tao at dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahira nila ng langis ang marami, may sakit at pinagaling ang mga ito. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen.
Sa ating tekstong pinagbatayan, malakas pala. Nagulat ako. Ito yung peak ng ministeryo ni Jesus, na kung saan matapos niyang magpagaling ng mga maraming sakit, gawa ng himala, ay nagnais na umuwi sa kanyang bayan. Na-miss niya ang Nazareth. Kung ating titingnan, lumabas siya. Siya ay bautismo kay Juan Bautista. After 12 years old, ay wala na tayong nabasa tungkol sa kanyang buhay. Ibig sabihin ay may silent years na walang account sa Biblia kung ano ang nangyari sa kanya. And then, matapos na siya ay lumabas, nag-umpisa na siyang magministeryo at marahil ay matagal siyang nawalay sa kanyang bayan, kaya't siya'y nagbalik dito. Ang Nazareth ng Galilea, doon siya lumaki. Dito marahil yung kanyang childhood, no? Ay dito ito yung pinaka memorable na lugar sa kanyang buhay. Na kung saan sabi sa pag-aaral, ang Nazareth ay mayroon 2,000 people na population, no? Ganoon lang karami ang tao roon. Kaya nga ang Nazareth na kung saan ay isa sa pinaka-least, pinaka-mababa, hindi kilalang lugar, makita natin nila dito nang galing si Jesus. Kaya nga, siya ay nagpunta roon at nagturo sa sinagoga. Subalit, namangha ang mga taong naroon na kanyang kababayan. At nagtanong sila, di ba ito ang anak ng isang karpintero? Di ba siya ay anak ni Jose at ni Maria? Makita natin dito na yung pagkakilala sa kanya ay kilalang kilala siya dito, no, sa lugar na ito dahil nga dito siya lumaki. Sa population na 2,000, marahil ay magkakakilala ang tao dito. Siguro nung mga 1980s, 70s siguro, no, sa mga baryo. Pag ipinagtanong ka ng isang tao kung sino ka doon sa lugar na yon, tiyak na ituturo ka, no? Kasi magkakakilala ang tao sa isang lugar, lalo na kung konti lang ang population doon, no? At kung para tiyakin kung sino ka talaga, kung sino hinahanap mo, sasabihin pa ng pinagtanungan mo, yung anak ni Juan na isang ganito, iko-confirm sa'yo kasi nga magkakakilala. Kaya nga kung tayo ay kilala sa ating lugar, ano, mas nakikilala tayo sa ating trabaho. Kaya ang sabi, di ba ito'y anak ni Jose na isang karpintero? Di ba ang Jesus na ito ay isang karpintero? Na ibig sabihin ay kilala nila si Jesus mula sa pagkabata na ngayon ay nangangaral sa sinagoga at nabalitaan nilang gumagawa ng himala. At makita natin dito na ito yung mga bagay na makikita natin sa kanyang mga kababayan
na sila ay nagulat sapagkat ang Jesus na kilala nila na ngayon ay nagtuturo sa sinagoga. Kaya nga, marami silang tanong. Sino ang nagbigay ng authority sa taong ito para mangaral? Anong credential meron ang taong ito kung bakit nagtuturo ng salita ng Diyos? Dahil alam nila na si Jesus ay mula sa isang mahirap na pamilya, mula sa isang pamilya na ang kinabubuhay ay pang-aaluwage, ay biglang tumayo sa kanilang harapan at nangaral at nabalitaan nilang gumagawa ng himala. Kuminsan sa ating buhay, ang pananaw ng tao kung walang nagbigay sa iyo ng authority o ikaw ay nakitang walang pinag-aralan, kuminsan ay mahirap maniwala. No? Ang isang tao na walang narating, walang pera, walang kayamanan, kahit magsalita ng maganda at mabuti, kuminsan ay walang naniniwala. No? Naranasan niyo na ba yon na parang wala kang voice kasi you are the least? Parang hindi sila naniniwala sa iyo dahil hindi ka naman successful. You are a simple man or woman sa inyong lugar. At kuminsan, sa loob ng sambahayan, ganun din. Kahit na maganda ang iyong sinasabi, pero dahil hindi ka nagtagumpay, wala kang pinag-aralan, kuminsan ay hindi ka pinakikinggan. At may kasabihan na, if money talks, everybody's listen. No? Kung ikaw ay may pera, may sinasabi, pinakikinggan ka at pinaniniwalaan. Sa kaso ni Jesus, makita natin dito na ito yung anak ng karpintero na anak ni Jose at ni Maria na very simple couple. Napakasimpleng buhay at maituturing na isa sa pinaka simpleng tao sa Nazareth, Galilea. Kaya nga't yung mga tao ay hindi naniwala sa kay Jesus. Nung nagturo siya sa Galilea, nung nagturo siya sa Nazareth, ay nagtanungan sila. Sino ang nagbigay ng karapatan sa taong ito upang magturo at mangaral? Anong credential meron siya? Kaya nga, sa galit ng mga taong naroon, sa ibang salin sa Matthew, siya ay pinukol ng mga tao para umalis sa kanyang bayan. Makita natin doon na ito yung mga bagay na mababasa natin na walang propetang kinilala sa sariling kanya. Mababasa natin sa Old Testament na maraming propeta sa Old Testament ang hindi kinilala sa sarili nilang bayan. Maraming propeta ang inusig. Maraming propeta ang namatay dahil sa hindi paniniwala sa kanilang sinasabi. Kaya nga, ito yung naranasan ni Jesus, the rejected Savior. At kuminsan ito rin yung nararanasan natin bilang mga Kristiyano sa makabagong panahon, na kuminsan ay walang naniniwala sa atin. Kuminsan hinahamak tayo dahil kung tayo nangangaral ng salita ng Diyos, kuminsan ay ang nakikita nila yung ating buhay,
Kuminsan, ang pinaniniwalaan nila ay yung mga taong may karapatan at may maituturing na pinag-aralan para sila maniwala. At lahat tayo ay nakaranas ng rejection. Una sa ating pamilya. Kung tayo yung kaisa-isang Kristiyano sa ating pamilya, asahan natin na sila yung ating unang taga-usig. Yung mga taong nakapaligid sa atin, kung tayo ay gumagawa ng mabuti, makita natin dito na ito yung mga tao na yung bang pinipilit tayo na i-provoke upang tayo ay magalit at mapatunayan nila kung ano yung pagkakaiba natin sa kanila. At maging si Jesus, siya mismo ay naging biktima ng rejection o pagtanggi sa kanyang mismo ng kanyang pamilya. Maraming kapatid si Jesus sa laman, pero sila ay hindi naniniwala kay Jesus. At ang tingin nila kay Jesus, si Jesus ay isang baliw o wala sa sarili. Subalit, hindi naman nanatili na wala silang pagkakilala o hindi sila naniniwala kay Jesus, yung kanyang pamilya at mga kapatid, sapagkat after na mamatay si Jesus, ang mga kapatid niyang ito ay namulat at naniwala sa kanya. Kaya nga dalawa sa kanyang mga kapatid ay naging apostol. Naniwala sa sinasabi niya nang siya ay matapos na siya ay mamatay. Sa ating buhay bilang mga Kristiyano, bahagi ng ating buhay na tayo ay ma-reject. Itaboy, hindi paniwalaan, dahil para sa kanila, kung sino yung mas nakararami, dun sila. Pero iba naman ang sinasabi ng Panginoon, no? Na huwag kayong magsiayon sa mundong ito. Maging asin kayo ng ilaw ng sanlibutan ito, na kung saan nais ng Diyos na magpasimula ang kanyang kaharian sa maliit hanggang sa ito ay lumawak. Imagine, nag-umpisa ang ministry ni Jesus sa 12. At sa 12 ito ay lumago ang Christianity na hanggang ngayon ay patuloy na lumalago. And then, sabi doon, kaya nga isinugo sila ng dala-dalawa. 6 pairs ang ginawa sa kanila ni Jesus bilang OJT, on the job training, na kung saan sila ay isusugo sa mga bahay-bahay. Bakit nga ba dala-dalawa? Ano? Ito yung biblical ano? Na kung hahayo kayo ay dala-dalawa, at least 2. Ano? Una, dala-dalawa kasi para alam natin at sinasabi rin ng Biblia, 2 heads, ano, is better than 1 head. Kung maraming kaisipan, mas maganda yung mabubuo, mas maraming maiisip. Kasi maraming isip ang nag-iisip para makagawa ng isang programa o ministeryo sa ating Panginoon. Kuminsan kasi akala natin kaya na natin lahat. Pero may mga bagay na hindi natin alam, pero alam ng iba. At meron silang alam na hindi natin alam. Kaya nga, kung dalawa ay mas mainam kesa sa nag-iisa. Minsan madalas kaming ipatawag ni D.S. Rojas sa kanyang office kung kami nagpaplano. Kasi sabi niya, mas mainam yung maraming nag-iisip. Kasi mas maraming kaisipan ang nakikita at lumalabas kung marami
kaysa doon sa isa lang ang nag-iisip. Sila'y dalaw-dalawang isinugo dahil upang sila ay magpalakasan sa isa't isa. Ang nakagagawa lang nito ng pagsugo ng dalawa-dalawa ay ang Mormons. No? At tayo nakakakita ng dalawang naglalakad na nakaputi na lalaki. No? Mormons yun. At ito yung kanilang minagnify na katuruan sa Biblia na sila'y isinusugo ng dala-dalawa. No? Bilang missionary, alam nyo, talagang sila ay committed sa pagiging missionary. Alam nyo ba na bago sila pumunta sa Pilipinas, ay pinag-aaralan nila yung wika natin para makarelate sila sa ating kultura at pwede silang makipag-usap sa atin. Minsan nga nagulat ako, isang napakataas na lalaki, blonde, blue eyes, pero nagsasalita ng Tagalog. At malalim pang magsalita ng Tagalog kaysa sa Pilipino. Hindi biro yung inimbest niyang time upang pag-aralan ang ating wika upang maging kaisa natin at maging madali ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya nga, kung dala-dalawa, habang nangangaral ang isa naman ay nananalangin. At kung mayroon siyang discouragement na nararanasan sa kanyang sarili, yung isa ay pwedeng magpalakas upang walang manghina sa mga nagmimisyon at isinusugo ng Panginoon para sa malalayong lugar. Mahalaga yung kasama. Ngayon, sa ating mga Methodists, hindi tayo dala-dalawa. Grupo. Kung tayo ay humayo sang sasakyan, kung tayo pupunta sa isang lugar, talagang nandoon yung suporta ng buong iglesia. Mas daig natin sila kasi tayo ay isang iglesyang may kabigatan sa kaluluwa at sa misyon upang ang mabuting balita ay maipahayag sa lahat ng dako ng ating bansa. Kaya nga, ito yung kalalagayan kung bakit isinugo sila ng dala-dalawa. Mahalaga yung kasama. Merong tatlong tao na umakyat sa Mount Everest. Alam natin yung Mount Everest, nagyeyelo yan. Na napakalamig doon sa itaas. Matapos nilang maakyat yung pinaka-peak, yung pinaka-summit ng Mount Everest, na-aksidente yung kanilang isang kasama. Kaya nga, nag-decide sila na bumaba na. At yung isang kasama nila ay nag-decide na bababa siyang mag-isa kasi kung aantayin pa nila, aakayin nila at bubuhatin yung kanilang isang kasama na nadisgrasya sa pag-akyat, pare-pareho silang mamamatay dahil sa sobrang lamig. Kaya't nauna na yung isa na bumaba. Pero yung isang kasama nila ay nahabag doon sa isang kasama nila na naaksidente. Kaya nga ang ginawa niya ay kinarga niya ito, binuhat niya ito, pinasan niya ito. Nang unti-unti hanggang sa madaanan nila yung isang lalaking nauna na akala nila ituod na naroon sa gilid ng bundok, pero nung makita nila, ito pala yung unang lalaki na nauna na walang pagmamalasakit doon sa kasama nila na naaksidente. Hindi niya nakayanan yung lamig, kaya siya'y nagyelo na rin. Pero yung dalawa, yung isang nagmalasakit na pinasan niya yung kanilang kasama,
ay nanatiling malakas. Kasi yung init ng katawan ng lalaking pasan-pasan niya, yun yung bumuhay sa kanya upang makatawid at makababa sa bundok na yon. Ibig sabihin, mahalaga ang kasama. Mahalaga yung ating kapwa na nananalangin para sa atin. Ang sabi pa, huwag kayong magbaon ng anuman, ng supot, ng pagkain, ng anumang bagay. Kung kayo ay hahayo, pumasok kayo sa inyong sa tahanang mapipili nyo at kayo ay tumira doon at hanggang sa kayo umalis at kayo ay kanilang pagbubuksan. Sa makabagong panahon, parang hindi na applicable ito. Hindi ka pwedeng kumatok ngayon sa isang bahay at doon ka titira kung hindi ka naman kakilala. At kung 10 buwan ka naman titira doon, baka makarinig ka na kung matagal kang titira doon. At hindi na ganun ngayon sa makabagong panahon. Bakit sinabi ni Jesus na huwag kayong magbaon ng anuman? Huwag kayong magbaon ng lukbutan, ng wallet, o ng pera, o kayong magdala ng kahit na anuman, maliban sa inyong tungkod at sandalyas. Yun lang yung dadalhin nyo. Makita natin dito na nais lamang ni Jesus na sila'y lubos na magtiwala sa Panginoon. Yun yung pinakamahalaga. Na hindi nahahaluan ng materialism yung ating paglilingkod. Bagamat materialism and spiritualism coexist sa mundong ito, dapat ang nananaig pa rin ay ang spiritual na kalalagayan ng ating buhay. Tayo'y nasa mundo ng materialism. Ang sanlibutan ay material na bagay. Na kung tayo ay hahatakin nito, mawawala yung ating focus sa paglilingkod at hahatakin tayo ng material na bagay sa Panginoon. Ang nais ni Jesus ay ma-focus yung ating misyon lamang sa Kanya. Ma-focus yung ating pananampalataya sa Kanya. Na hindi ito mahaluan ng anumang panghatak ng sanlibutan na ating ginagalawan. Material things is good. Huwag naman natin sabihin na masama ito. Kasi ito'y mahalaga, pero hindi ito yung pinakamahalaga sa ating buhay. Huwag dumating yung punto na yung ating kayamanan ang umaalipin sa ating buhay. Ito yung nagdidikta ng ating gagawin. Huwag dumating yung punto na ang material na bagay ang ating gawing Panginoon sa ating mga buhay. Kaya, ang sabi, huwag kayong magbaon ng anumang bagay. At sa makabagong panahon, hindi maaalis na kasama natin ang hatak ng sanlibutan. Pero, dapat masigurado natin na tayo nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, nakatingin tayo sa espiritual na bagay na nais ng Diyos na ating makita sa ating mga buhay. And then, sabi doon, kung may tumanggap sa inyo at hindi naniwala sa inyong ipinangangaral, ay umalis kayo
at ipagpag nyo ang inyong sandalyas sa bahay na iyon. No? Ipagpag. Ano ibig sabihin nun? Pagpagpagandaw ng sinelas, ng sapatos, yung bahay na iyon kung hindi maniniwala. Ang ibig sabihin lang nun ay kung ang sambahayang iyon ay walang paniniwala sa Diyos, huwag kang mag-stick doon. Ano? Huwag mong ubusin yung oras mo doon sa isang tao o sa isang sambahayan na walang paniniwala sa Diyos. Kasi we are in a hurry sa pagmimisyon. Ang oras ay tumatakbo at kailangang maraming maligtas na tao. Pero kung uubusin ito ng taong ayaw sumampalataya at ayaw maniwala sa Diyos, ang sabi doon, umalis ka na doon. Huwag mong ubusin yung panahon mo sa sambahayan na iyon at ipagpag mo ang iyong sandalyas sa bahay na iyon. Nang ibig sabihin ay ginawa mo na ang lahat, pero hindi pa rin sila kumilala. Yun yung dapat maging kaisipan natin. Pag alam natin nagawa na natin yung lahat para sa isang tao upang siya maakay sa Panginoon, mayroong timetable na hanggang dito, dapat natin siyang pagtiyagaan hanggang siya maging makakilala ng lubusan. Pero, wag nating ubusin yung ating panahon sa Kanya. Maraming mga bukas na pinto sa ating pagmimisyon na kung hindi natin ito magagawa, ay yung ating galing ay mababaliwala dahil nag-stick tayo sa isang tao na ayaw maniwala. Kuminsan nangyayari din ito sa tunay na buhay. Kuminsan ay nangyayari ito sa mag-asawa ng isa ay hindi kumikilala sa Panginoon. Ano? 20 taon ng yung isa ay samba ng samba, yung asawa naman na hindi. Ano? Pinagtsatsagaan niya, saka na lang daw siya magmimisyon pag naakay niya na. Ano? Halos tumanda na siya, hindi pa rin kumikilala. Naubos yung kanyang panahon para sa isang iyon na kung ginamit niya sa iba, siguro ay maraming nakakilala. Dahil ginamit niya yung kanyang oras at panahon para sa iba. Kaya nga't ang sabi ni Jesus, umalis kayo kung ayaw nilang maniwala. As long na ginawa ninyo ang lahat ng paraan upang sila ay makakilala. And then, ang sabi doon, at sila ay nagpatuloy sa paghayo. At sila ay nangaral sa paghahari ng Diyos. At sa pagsisisi ng kasalanan ng mga tao. The main theme ng kanilang kapahayagan ay ang pagsisisi ng tao. Mga kapatid, tunay nga po na sa ating buhay bilang nabubuhay sa makabagong panahon, ito pa rin ang misyon ni Jesus sa ating mga buhay. Na maging kagamit-gamit tayo upang tayo makaakay sa iba. Ito pa rin yung Great Commission, 2,000 taon na ang nakararaan, na patuloy na ipinapaalala sa atin na tayo ay mangaral ng salita ng Diyos. Di ba last quadrennial, ang ating team ay go. Humayo tayo. Sapagkat kung hindi nahahayo ang iglesia, siya ay papunta na sa tinatawag na kamatayan.
pag hindi na lumalago ang iglesia, siya ay maituturing na dying church o isang iglesyang naghihingalo kasi hindi na siya lumalago. Church is a living organism. And the lifeblood of the church is mission, na kung wala nang magmi-mission, mamamatay ang iglesia. And the mission of the church is mission. Kaya mga kapatid, tunay nga po na ito yung ating buhay noon at magpahanggang ngayon. Makakaranas tayo ng rejection. Makakaranas tayo ng persecution. Kailangang ma-adapt natin yung tinatawag na self-denial o selfless o ang pagpapahalaga sa iba, hindi na sa ating sarili upang tayo ay maging epektibong misyonero ng Panginoon. At ang Diyos naman ay tapat sa kanyang pangako na ang sino mang nagtatapat sa kanya ay hindi niya pababayaan. Yun naman yan yung kanyang pangako. Sa sino mang naglilingkod, nagtatapat sa ating Panginoon, kailanman ay hindi niya iiwan ni pababayaan man. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kayo na tunay na mataimtim na nagsisisi sa inyong mga kasalanan at nagsisiibig sa inyong kapwa, ay nangagnanasang magbagong buhay, alinsunod sa mga kautusan ng Diyos at nagsisilakad mula ngayon sa kanyang mga banal na paraan. Magsilapit nga kayo na may pananampalataya at magsitanggap nitong banal na sakramento sa inyong kaaliwan at magsagawa ng inyong abang pangungumpisal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo pong lahat, lumalang ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao, kinikilala po namin at itinatangis ang mga kasalanan at kasamaan sa tuwi-tuwi na aming nagagawa, sa pag-iisip, sa pagsalita at gawa laban sa iyong banal na kamahalan. Tunay na panagsisihin po namin at ikinalulumbay ng puso itong aming mga kamalian. Ang gunitain lamang at ipagkaloob pong mula sa iyo sa kabaguhan ng buhay, sa karangalan at kaluwalhatian ng iyong pangalan sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Amang nasa langit na sa iyong dakilang kaawaan, ay ipinangako ang kapatawaran ng mga kasalanan sa kanilang lahat sa buong pusong nagsisisi at tunay na sumasampalataya sa iyo. Mahabag ka po sa amin, patawarin at iligtas mo nawa kami sa aming tanang kasalanan. Pagpagtibayin at palakasin mo po kami sa tanang kabutihan at dalhin mo nawa kami sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Itaas ninyo ang inyong mga puso.
tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Tunay na marapat, matuwid at aming katungkulan na sa lahat ng oras at sa lahat ng dako kami ay magpasalamat sa iyo. O Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan. Sa kasamahan ng mga anghel at ng mga anghel ng buong kalangitan, aming pinupuri at dinadakila ang ngalan mong marangal. Laging pinupuri ka at sinasabing, banal, banal, banal. Panginoon Diyos ng mga hukbo, langit at lupa ay puspos ng inyong kaluwalhatian, luwalhati sa iyo, o Panginoong kataas-taasan. Amen. Tayo manalangin, dakilang Diyos, tunay nga po na salamat sa muli naming pagtanggap ng iyong banal na komunyon. Ito yung pagkakataon na ma-realize namin, Panginoon, na sa pagtanggap namin ng mga elementong ito, ikaw ang aming tinanggap. Dakilang Diyos, tunay nga po na kami nangungumpisal. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at gawa, upang maging karapat-dapat ang aming pagluhog at pagtanggap ng banal na komunyon sa aming mga buhay. Sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Kunin at kanin niyo ito sa pag-alaala na si Kristo ay namatay para sa ating katubusan at tayo ay maging mapagpasalamat. Gayon din naman kinuha niya ang saro at kanya sinabi, ito ang aking dugo na nabubo para sa inyo. Kunin at inumin niyo ito sa pag-alaala na si Kristo ay namatay para sa ating katubusan at tayo maging mapagpasalamat. Mga kapatid, ito po yung instruction natin bago po yung ating communion element. Ito po ay magkasama na. Meron po itong lead. Ito po, may lead ito. Babatakin nyo lamang ito para mabuksan. Kukuha po kayo dito at inyong kakainin at iinumin sa baba para hindi po tayo matraffic dito sa communion table. Pupunta po kayo, single file, and then bababa po kayo at sa loob niyo at sa baba niyo po ito iinumin at pagkatapos niyo itong mabuksan, makain, meron pong mga lalagyan ng nito para hindi po nakakalat. Okay? Tayo lahat po ay inaanyayahan sa dulang ng ating Panginoon.
Tama na yan. O Panginoon, aming amang nasa langit, kami iyong mga abang lingkod ay naghahangad ng iyong makaamang kabutihan. Buong kahabagan mo nawang tanggapin itong aming hain ng pagpupuri at pagpapasalamat. May pagpakumbabang sinasamo namin sa iyo na ipagkaloob mo sa pamagitan ng kabanalan ang iyong anak na si Jesucristo at sa pamanampalataya sa kanyang dugo, kami ang iyong buong iglesia buo ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at lahat ng pakinabang ng kanyang sakit ang ngayon din ay inihahandog namin sa iyo. O Panginoon, ang aming mga sarili, kaluluwa at katawan upang maging banal na buhay sa iyo, magpakumbabang sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon na sa at pakikiisa ng Espiritu Santo sa lahat at karangalan at kalulatian na isumayo o amang makapangyarihan sa lahat, walang hanggan. Amen. Tayo po ay nasa panahon ng paghahandog. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong
na kayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Pangalawang Korinto 8:12. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga pagpapala, bahagi ng aming tinatangkilik na muli namin ipinagkakaloob sa iyo. Tunay nga po natanggapin niyo ito sa ikalalago ng iyong gawain at ng iyong misyon. Amen. O bukal ng pagpapala, awit ko ay itugma. Daloy ng maraming awa, awit kang masagana. Turuan akong umawi ng awit dyan sa langit, sa bundok ako'y itindi, bundok ng iyong pag-ibig. Tulong mo'y dito nakamtan, pala mo'y ibinigay. Aasahan ko ay ikaw hanggang kabilang buhay. Si Jesus ang siyang humanap sa aking natiwalag, at nang upang mailigtas, dugo niya'y ibinayad. Sa hawag mo araw-araw, buhay ko'y apinunang. Kabutihan mo'y ialay, ako sa'yo'y iisan. Ako ay naging nagalag at nawaglit ng landas. Puso ngayon ay tanggap, lagyan ng Tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa araw na ito na ginawa mo sa amin. Salamat po sa patuloy na paalala mo sa amin sa pamagitan ng banal na salita kung ano ang aming misyon, ano ang dapat bigyan namin ng pagpapahalaga sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, bagamat kami nasa gitna ng pandemya, narito kami, Panginoon, nagpupuri, sumasamba para sa iyo. Tunay po, Panginoon, na ikaw ang Diyos ang patuloy na mag-ingat sa amin sa banta ng COVID. Dakilang Diyos, alam namin na matatapos ang lahat ng bagay na ito at kami babalik na sa normal.
Nawa, Panginoon, kahit kami nasa gitna ng pandemic na ito, tunay nga po na marami kang itinuro sa amin. Tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na magpaalab ng aming pananampalataya. Tunay nga po na makilala ka namin ng lubusan at mangusap ka sa aming buhay. Kung ano yung natutunan namin, Panginoon, sa pandemic na ito. At ito yung pinakamahalaga sa aming mga buhay na kami ay natututo dahil sa lahat ng nangyayari sa aming buhay, ito ay maituturing namin pagpapala. Kaya Panginoon, pagpalain niyo kami, ingatan niyo kami, at higit sa lahat, makita namin na malapit ka sa amin, maramdaman ka namin sa aming mga buhay. At higit sa lahat, makita namin ang iyong kapangyarihan na kumikilos sa bawat isa. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, yung mga anak mo na nasa bahay, nakikinig, nanonood. Alam namin, Panginoon, na ang iyong kapangyarihan ay laganap. At tunay nga po na nasaan man sila, ikaw ang Diyos ang patuloy na gagawa sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pakikipisan, pagtuturot kaaliwan ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Kristo na ating Panginoon, mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. Amen.